Ang dating daan. Totoo ba ang sinabi ni Elipas sa Job 22:15? Iyon bang pagpapatuloyan ng dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Ngayon, itanong muna natin, maaasahan ba natin ng mga salita ni Elipas? Kung ating susuriin, generally, ang mga sinasabi ni Elipas ay half-truth and half-lies. Although may mga sinasabi siyang tama, hindi lapat sa kinauukulan ng pagkakagamit niya ng sinabi niyang tama. Therefore, hindi siya authority ng katotohanan, katulad ng makikita natin sa mga sinabi mismo ni Elipas sa Job 22:2. Tanda? Mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Sa tanong na ito ni Elipas, totoo na hindi tayo makapagdadagdag sa Diyos. Hindi siya nangangailangan ng anumang bagay. Anong patunay natin sa Gawa 17:25? Tanda? Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin na nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At sa Job 22:3, may kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay matuwid? O may pakinabang ba sa kanya na iyong pinasasakdal ang iyong mga lakad? although hindi nangangailangan ng anumang bagay ang Diyos kay Job, may kasayahan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Dito, pinatutunog ni Elipas na futile ang efforts ni Job kung siya man ay magpakatuwid. Kaya niya kinukestyon kung may kasayahan ng Diyos kung matuwid ang isang tao. Mali si Elipas sa pagkakataong ito dahil may kasiyahan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Anong patunay natin? Sa awit 35:27. Tanda? Magsiyaw nawa ng kagalakan at mga sayahan ang nagsisilingap ng aking katwiran. Oo, mangagsabi nawa silang palagi, dakilain ng Panginoon na nalulugod sa kaginhawahan ng kanyang lingkod. At sa awit 147:11. Tanda? Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa nangagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Sa Job 22:4, ating basahin. Dahil ba sa iyo takot sa Kanya na Kanyang sinasaway ka, na siya'y pumasok sa iyo sa kahatulan? Job 22:5. Hindi ba malaki ang iyong kasamaan, ni wala man anumang wakas sa iyong mga kasamaan? Sa sinabing ito na Elipas, nagtanong siya sarcastically kay Job, at pinatutunog niya na si Job ay sinasaway ng Diyos at malaki ang kasamaan ni Job. Naniniwala na dito si Elipas na makasalanan si Job at kaya siya pinarurusahan ng Diyos ay dahil sa mga kasalanan niya. Pagkakamali ito ni Elipas dahil nagkamali siya ng assumption na Diyos ang nagpaparusa kay Job at makasalanan si Job. Katunayan, sunod-sunod na accusations na ang ibinigay niya kay Job na walang katibayan. Sa Job 22, sa 1-9. Basahin mo, pakibasa Brad Tanda at tuloy-tuloy mo lang. Sapagkat ikaw ay kumuha ng sangla ng iyong kapatid sa wala at iyong hinubdan ng kanilang suotang hubad. Ikaw ay hindi nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom. Iyong pinayaang walang dala ang mga babaeng bao at ang kamay ng mga ulila ay nangabali. At makikita natin sa Job 22:4 at Job 22:5 ang siyang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na nag-aalab ang puot niya kay Elipas. Dahil hindi ito nangagsalita ng bagay na matuwid tungkol sa Diyos. Ang pagpaparatang
ang pagpaparatang na Diyos ang nagparusa kay Job, gayong si Satanas ang may gawa niyaon. At ang paratang na masama si Job, gayong matuwid na tao si Job. Sa Job 42:7, Brad Tanda. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ngayon, na-establish na natin na si Eliphaz ay hindi authority ng katotohanan. So, ang mga sasabihin niya deserves a second look. So, balikan natin yung kanyang sinabi sa Job 22:15. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Kung yan ang ating ipagpapatuloy sa 16, Job 22:16, Tanda, Na siyang mga naalis bago dumating ang kanilang kapanahunan, na ang patibayan ay nahuhong parang agos. ayan. Dito makikita natin na ang tinutukoy na masamang tao ni Eliphaz ay yung mga namatay sa baha ng panahon ni Noe. Totoo na ito ay masasamang tao, at totoo na nilakaran nila ay yung masamang daan. Pero ang tanong, ito ba yung dating daan? Unahin natin, may correlation ng lakad at daan. Ang guiding principle ay yung mabuting lakad ay lumalakad sa daan ng Panginoon, at yung masamang lakad ay lumalakad sa daan ng masasama. Ngayon, alam ng Diyos ang lakad ng matuwid. Anong patunay? Sa awit 1:6. Tanda. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ngayon, kung alam ng Diyos ang lakad ng matuwid, ano naman ang utos niya doon sa mga may masamang lakad? Sa Ikalawang Hari 17:13. Tanda. Kayon may tumutol ang Panginoon sa Israel at sa Huda sa pamamagitan ng bawat propeta at ng bawat tagakita na sinasabi, iwan ninyo ang inyong masasamang lakad at ingatan ninyong aking mga utos at ang aking mga palatuntunan ayon sa buong kautusan na aking iniutos sa inyong mga magulang at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta. Ayon, pinapaiwan pala yung masamang lakad at ingatan ng utos ng Diyos na iniuutos sa kanilang mga magulang. May una palang iniutos sa mga magulang. Yun yung original, yung old, o yung dati. Ayan, ayon kay Eliphaz, si Job ay lumalakad sa dating daan na nilakaran ng masamang tao. Therefore, para kay Eliphaz, yung dating daan ay yung nilakaran ng masamang tao. Ano nga ba yung dating daan? Kung tingnan natin, yung dati o yung old, ito yung eternal, old, long time. Ano naman yung daan o way? Manner, path. Yan. Kaya kung ating titingnan, ang dating daan ay old way or old manner. Huwag natin siyang tingnan as a physical road, kundi paraan or manner. So kung old at old din lang ang pag-uusapan, hindi pa yung daan ng mga masamang tao na namatay nung baha ng panahon ni Noe ang masasabing old o dati. Dahil may mas nauna pang daan kesa doon sa tinatahak nila. Bakit? Dahil nung panahon ni Noe, masasama na sila. Dahil originally,
ang daan nila mabuti. At itong daan na mabuti na ito ay siyang old or dati. Dahil wala nang mas matanda pa sa original. So lahat ng mag-iiba doon sa old ay magiging bago na. Mapapatunayan natin sa Biblia na ang tao ay nilikhang matuwid o mabuti. Sa Genesis 1:26, tanda. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Dito, may banggit na wangis. Ano ba yung wangis na yan? Sa awit 17:15, tanda. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Yung wangis pala na tinutukoy dito ay yung mukha sa katwiran ng Diyos. Kaya nung tayo ilalangin, originally, kawangis natin ng Diyos sa katwiran. Yung ating wangis ay yung pagiging matuwid ng Diyos. Anong patunay natin? Awit 11:7, tanda. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Sa Genesis 1:26, mababasa natin doon na kawangis din natin si Kristo sa pagiging matuwid. Kaya nga may banggit na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, na dito ay kasama ng Diyos Ama si Kristo sa paglalang. Kaya ang Diyos Ama at si Kristo ay magkawangis. Anong katunayan natin? Hebreo 1:3, tanda. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ang tao ba? Nilikha din ba siya ayon sa larawan ng Diyos? Sa Santiago 3:9, tanda. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. At isa pang patunay na tayo ay matuwid nung tayo ay nilalang, may banggit si Kristo tungkol sa mga bata. Sa Mateo 19:14, tanda. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. So, na-establish na natin na ang old way o ang dating daan ay siyang daan ng Panginoon. Daan bilang pamamaraan o mana na siyang matuwid, na original intention ng Diyos sa atin. Ngayon, kailan nagkaroon ng ibang daan o ng bagong daan? Sinagot yan ni Solomon sa Ecclesiastes 7:29, tanda. Narito, ito lamang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Dito, makikita natin na originally, ginawa tayong matuwid ng Diyos. Ngunit ang tao, nagsihanap ng maraming katha, gumawa ng ibang lakad, nagkaroon ng ibang daan, ng bagong daan, bukod dun sa daan na ibinigay ng Diyos sa atin. Katunayan, kahit na nung panahon ni Moises, ay may mga umiba na ng daan. Anong patunay natin? Deuteronomio 31:29, tanda. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko
kayo'y magsisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo, at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin yung masama sa paningin ng Panginoon upang ipamungkahi niyo kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong kamay. Ngayon, si Job ba nasa ang daan? Sa Job 23:11, Brad Tanda. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. May iniingatan pala si Job na daan. Ano ba itong daan na nilakaran ni Job? Ano ito? Sa Job 1:1, Brad Tanda. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ayan, si Job pala ay matuwid. Tama, may nilalakarang daan si Job at hindi niya hinihiwalayan yun. At yun ay yung daan na matuwid, na siyang daan ng Diyos, yung daan na originally intended para sa atin, yung dating daan. Kung ang daan ng matuwid ay yung dating daan, ano naman ang itinuturo ng matuwid? Sa Isaias 26:7, Brad Tanda. Ang daan ng ganap ay katuwiran. Ikaw na matuwid ay nagtuturo ng landas ng ganap. Ayan, kung yung daan ng matuwid o mabuting daan ay yung dating daan, nasa naman yung mga landas na itinuturo niya? Nasa dati din. Ano, patunay natin sa Jeremias 6:16, Brad Tanda. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong nyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Kung mapapansin natin, mayroon palang ayaw magsilakad doon. Sino yung mga yun na ayaw magsilakad doon sa mabuting daan? Sino yung mga yun? Sa Isaias 35:8, Brad Tanda. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng isang daan, at tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon, kundi magiging sa kanyang bayan ang mga palalakad na tao. Oo, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw roon. Ayan, yung palang yung mga marumi pala ayaw doon sa daan na yon. At pati yung mga mangmang, dahil yung daan na yon ay yung sa mabuti, yung sa matuwid, yung mga nasa ang dating daan.